Sabi ko sa matanda, "Tang, yung perang ibinalik ko sa inyo na mula sa kinuha ng mga tulisan, kumpleto ho ba o walang bawas?" "Oo sir, kumpleto pa naman. Saktong 38,000. Mahal kasi ngayon ang bentahan ng kalabaw. Kaya kahit kailangan ko ang kalabaw sa aking bukirin, ay napilitan akong ibenta. Kaya naiyak talaga ako noong bigla na lang nila yung kinuha sa akin." Sabi ko naman, "Tang, nabanggit sa akin noong isang pintados na may utang ka raw sa kanila." "Hindi naman po iyon utang, sir. Kasi may hiniram sila sa akin na suyod, yung ginagamit sa palayan para bungkalin ang lupa. Makailang beses ko nang kinukuha, ayaw naman nilang isauli. Kaya noong magkaroon ako ng pagkakataon dahil wala sila, kinuha ko iyon nang hindi nila alam. Tapos, pinapabayaran na nila sa akin ng pera. Sa akin naman iyon, bakit ko babayaran, di ba? Itong ang dalagita kong apo ay gusto nilang ipaasawa doon sa kasama nilang binata. Pero hindi ako pumayag. Kaya mas lalo pa silang nagalit sa akin." "Ah, kaya po pala. So paano tang? Mukhang maayos na po kayo rito. Uuwi na ako sa amin. Marami pa rin akong kailangan asikasuhin eh." Sabi naman noong ginang, "Iho, dito ka na lang magpaumaga sa tahanan namin. Delikado nang maglakad ngayon dito sa lugar namin. Lalo kung ganitong oras at wala ka pang ibang kasama." Sabi naman noong babaeng ginamot ko, "Oo nga po sir, dito ka na matulog sa amin. Kahit doon ka pa tumabi sa pamangkin kong dalaga, okay lang sa amin. Kanina pa yan titig ng titig sa'yo eh. Pero kanina galit na galit yan sa'yo dahil akala niya raw ikaw ang may gawa noon sa akin. Pero noong maipaliwanag ko naman ay bigla nang nagbago ang tingin niya sa'yo. Nilingon ko naman iyong sinasabi niyang dalaga. Bigla iyong tumalikod at umalis. Nahiya yata na siya ang pinag-uusapan." Sabi ko naman sa babae, "Sigurado ka ma'am, okay ka na at wala nang masakit sa'yo?" "Opo sir, wala na talaga. Sa totoo lang, nahihiwagaan talaga ako sa iyo eh. Mukhang hindi ka pangkaraniwang tao. Isipin mo, sa sandaling paggamot mo sa akin ay nawala na lahat ng sakit. Tapos pagkagising ko pa ay nasa bahay na ako nang hindi ko malang namamalayan kung paano ako nakarating rito. Pero maraming salamat talaga ha. Dahil sa iyo ay makakasama ko pa ang anak ko. Baliwala sa akin na lapastanganin ako ng mga lalaking iyon. Ang mahalaga ay buhay pa rin ako. Wala naman akong asawa na masasaktan sa nangyari. Kaya hindi ko makakalimutan ang tulong na nagawa mo sa akin." Sabi ko naman, "Kung ganon, aalis na ako dahil may naghihintay pa sa akin. Salamat na lang sa alok niyong dito ako magpalipas ng gabi. Huwag kayong mag-alala, walang mangyayaring masama sa akin." Pagkatapos ko yun sabihin ay lumabas na ako ng bahay nila. At noong medyo makalayo ay saka ako umusal ng orasyon para buksan ang aking puder sa ika-4 na antas. Tapos gumawa na rin ako ng portal papabalik sa bahay namin. Pagkatagos ko sa portal ay muli kong isinara ang aking puder at naglakad na papunta sa malaking bahay o sa bahay ng aking mga magulang. Pagkarating ko sa malaking bahay ay wala ng tao. Wala na iyong mga bisita. Ang mga ate ko na lang ang naroon na nagkakantahan. Kasama na rin nila roon si Mrs. Noong makita ako ng dragon, ay biglang nag-iba ang titig noon sa akin na tila ba gusto nang bumuga ng apoy. Napatingin naman ako kay mama ko. Nakita kong nakangiti lang iyon. Dahil nakatingin din pala siya kay misis ko. Sabi sa akin ni mama, "Anak,
Dumiretso ka na sa kusina para makakain ka na agad. Nakahanda na roon ang pagkain. Tsaka, humanda ka na rin sa dragon mo. Kanina pa yung nagdadabog. Lasing na rin kasi. Isama pa ang pagsiselos dahil doon sa mga bisita mong babae. Siya nga pala, si Clarice, ay naroon na sa bahay niyo kasama ang tita niyang si Trixie. Tinanguan ko lang si Mama tapos tumuloy na ako sa kusina para makakain. Pero hindi pa nga ako nakakaupo ay narinig ko na ang boses ni Mrs. na sumisigaw. Sabi niya, "Ma, palabasin niyo yung babaylan dyan. Bubugbugin ko yan. Walang babaylan-babaylan sa akin. Minsan lang nga ako makauwi rito tapos wala pa siya. At kung lumitaw man, nawawala rin agad dahil sa kung sino-sino ang inaasikaso. Sigurado akong kasama niya na naman yung babaeng Marichu na yun, kaya nawala rin yun bigla." Pinuntahan ako ni Mama at sabi sa akin, "Naku anak, sabi ko na nga ba, nag-transform na ang dragon. Puntahan mo na muna bago pa yun magsisigaw ng todo." Kaya lumabas na nga lang ako at nilapitan si Mrs. Sinalubong niya naman ako agad. Ang akala ko ay susuntukin ako, pero bigla niya akong niyakap at umiyak ng todo. Sabi naman ni Ate Ria, "Bunso, maagang umalis si Madrid. Hindi ko alam kung saan ang punta. Si Marichu naman ay umalis rin dahil meron din daw siya pupuntahan. Hindi na lang din muna ako umalis dahil binabantayan ko ang dragon mo. Kanina pa yan lasing May pumunta pa naman dito kanina, 2 pinsan niya, at gusto siyang dalhin sa bahay nila. Ikaw naman kasi, dapat siya ang una mong nilalapitan sa tuwing dumarating ka. Tapos, ipaliwanag mo kung saan ka pumunta at bakit late ka na nakakauwi. Miss na miss ka lang yan, kaya yan nagkakaganyan. Tignan mo hindi ka kanya magawang saktan. Niyakap ka patuloy. Tsaka, kaya basa yan dahil nadulas yata yan sa banyo o baka gumulong yan doon. Hindi malinaw ang kwento niya Matapos magsalita ni ate, ay kinarga ko na si Mrs. at inuwi sa bahay namin. Pagkarating sa bahay ay binihisan ko na muna siya. Tapos kinausap ko ang pinsan kong si Trixie. Sabi ko roon, "Trixie, dito ka na muna matulog sa kwarto ni Ate Nika mo para may kasama rin si Charis. Bukas kapag tinanong niya sa'yo kung nasaan ako, sabihin mo umalis at may pinuntahan lang na mahalaga." "Sige po kuya, kaso ang sabi ni ate kanina, uuwi raw sila ng Davao bukas Sabi ko naman, "Hindi makakauwi yan bukas. Siguradong matutulog lang yan buong araw dahil sa hangover. Sasakit ang ulo niyan. Maniwala ka sa akin. Sige, doon na muna ako sa kusina. Kailangan ko na kumain." "Sige po kuya," sagot ng pinsan ko. Tapos kumain na nga ako sa kusina. Matapos ko makakain ay lumabas ako ng bahay. Naroon si Mia naghihintay. Sabi niya sa akin, "Pantas, nakakabahala ang nangyayari ngayon sa pamayanan ni Madrid. Wala siya doon ngayon. Umuwi siya sa kaharian nila dahil may paparating doon na digmaan at kasama siyang maghahanda. Mukhang ipinaubaya niya ang pamamahala ng pamayanan sa bagong pinuno roon." Sabi ko naman, "Teka, may bagong pinuno ang pamayanan? Bakit hindi yata iyon nabanggit sa akin ni Madrid na may itinalaga siyang bagong pinuno? Tara, puntahan natin." Wika ko. Pagkasabi ko lang noon ay biglang nagbago ang kapaligiran. Naroon na kami sa pamayanan. Mula sa itaas ay pinagmasdan at pinakiramdaman ko muna ang pamayanan. Wala nga roon si Madrid dahil hindi ko nararamdaman ang aura niya. Sabi ko kay Mian, "Mian, maiwan ka muna rito. Hintayin mo na lang ang pagbabalik ko." Umusal ako ng orasyon para magamit ang kapangyarihan ng Niebes na bigay sa akin ni Madrid.
Tapos gumawa ako ng portal patungo sa ibang dimensyon. Nagbukas ang isang kulay pulang portal, kaya pumasok na ako agad roon. Pagkatagos ko sa portal ay nasilayan ko sa unang pagkakataon ang isang kapaligiran na kulay pula. Napaisip tuloy ako. Ito na ba yung kaharian ng mga engkantador? Ang tahanan ng mga lahing rindaham? Sinimulan ko ng pakiramdaman ang paligid. Mabigat ang presensya roon at marami akong iba't ibang aura na nararamdaman. Umusal ako ng puder sa ika-4 na antas. Pinagana ko na rin ang aking espiritual na paningin sa ika-4 na antas rin. Mula sa malayo ay natatanaw ko ang isang mataas na gusali na kulay pula. Nagsimula akong maglakad ng dahan-dahan at tinumbok ang direksyon noong nakikita kong pulang gusali. Napakaraming nilalang ang makikita mula sa malayo. Meron ding mga hindi kalayuan sa akin. Iba't iba ang itsura pero karamihan ay lumilipad. Mga kalahating oras din akong naglakad pero hindi ko pa rin nararating iyong kulay pulang gusali. Malapit lang kasi tignan dahil nakabukas ang espiritual kong paningin. Pinanatili ko kasi na nakabukas ang espiritual na paningin sa ika-4 na antas para makita ko lahat ng uri ng nilalang na naroon. Maging ang puder ay nasa ika-4 rin na antas para hindi sila magtangkang lapitan ako. Noong makontento na ako sa lahat ng aking mga nakikita, ay umusal na ako ng orasyon para gamitin ang bilis ng kakayahan ng kidlat. At sa isang kisap mata lang ay naroon ako agad sa harapan noong kulay pulang gusali. Pagkarating roon ay muli na naman ako nagtaka dahil napakalawak ng paligid noon pero walang tao o nilalang na nakatira roon kahit isa. Para iyong isang malawak na ghost town. Kaya naglakad-lakad muna ako paikot-ikot hanggang sa mapangiti ako dahil naramdaman ko na ang aura ni Madrid na papalapit sa kinaroroonan ko. Lumitaw ang isang napakalaking gate at dahan-dahan iyong nagbukas. Nakita kong naroon si Madrid. Ibang-iba ang itsura niya. Mukha na talaga siyang engkanto roon. Nakangiti siya nang nakita ako. Pero mas napansin ko iyong liwanag sa likuran niya. Iba pala ang nasa loob noon dahil parang mundo ng tao ang nasa loob noong malaking gate. Pagkalapit niya sa akin ay sabi niya, "Kumusta ang paglalakbay, Pantas? Sinadya kong hindi magpakita sa iyo para puntahan mo ako rito. Marahil nagtataka ka sa mga nilalang na nakita mo sa labas ng kaharian ng Redham. Sila ang mga isinumpa ng mga kauri ko. Naging mga rebelde sila ng kaharian. Ang nakikita mong kulay pulang kapaligiran ay para mapanatili ang kanilang anyong halimaw at hindi makapasok dito sa 3 toring ito. Pero sa loob ay isang magandang mundo ang makikita mo. Marami ang naghihintay sa pagdating mo." Sabi ko naman, "Akala ko Rindaham ang pangalan ng kaharian nyo. Redham pala. Siya nga pala, bakit mo iniwan ang pamayanan mo? Marami na uli ang mga pusakal na nanggugulo roon. Di ba sa'yo ko iyon inihabilin?" Sabi niya naman, "Babalik naman ako doon. Di ba sabi ko sa'yo, hindi ako aalis doon, basta palagi mo akong dadalawin? Pero mukhang hindi mo na ako naaalala dahil sa bagong babaeng babaylan. Kaya mas mabuting dumito na muna ako ng ilang panahon para makasama ko naman ang mga kalahi ko." Muli naman ako nagsalita. "Alam naman ng mga kalahi mo na narito ako, kaya hindi na ako harap sa kanila. Kilala naman nila ako. Ikaw lang talaga ang sadya ng pagpunta ko rito. Dahil ibibigay ko sa iyo ang isang medalyon. Magagamit mo ito sa pagdating ng inyong digmaan. Tanggapin mo ito, tapos bumalik ka na doon sa pamayanan dahil doon kita itinalaga. Kapag hindi mo ako sinunod, ay isasama kita sa mga nilalang na nasa labas
na isinumpa nyo. Nakita mo naman ang itsura nila, para silang mga zombies na gumagapang na mahahaba ang braso at binti. Sabi niya naman, Pantas, pinangako ko sa'yo na gagabayan kita at isinuko ko na ang lahat sa'yo. Pero bilang babae, ay marunong rin ako magtampo. May dugo akong mortal, di ba? At alam mo naman kung saan ako matatagpuan kapag kailangan mo ako. Mapupuntahan mo rin ako rito gamit ang kakayahan ng Niebes. Walang portal ang hindi niyan mabubuksan. Kung ayaw mong magpakita sa mga kalahi ko, ay okay lang. Pero inaasahan ka nilang makita, lalo na ng ama kong hari. Sabi ko naman, Siya nga pala, sino iyong itinalaga mong bagong pinuno doon sa pamayanan? Huwag ka maglalagay ng tagapamahala roon nang hindi mo naman gaanong kakilala. Baka magaya lang din sa dating namuno. Magiging gahaman sa kapangyarihan. Sabi niya naman, Pantas, wala akong ipinalit doon dahil babalik rin naman ako agad. Maglalagay lang ako ng ibang mamumuno roon kung ikaw ang magsasabi sa akin. Talaga? Bakit sabi ni Mian? May namumuno raw doon ngayon. Sige, aalis na ako. Sabi niya naman, Pantas, pagkatapos kong gawin ang mga kailangan kong gawin rito, ay babalik na rin ako agad sa pamayanan. Mula doon sa mismo kinatatayuan ko, ay gumawa ako ng portal papabalik sa pamayanan. At noong papaalis na sana ako, ay may isang malaking boses ang nagsalita. Sabi pa noon, Aalis ka na agad nang hindi man lang humaharap sa amin para magbigay galang. Ganyan ang ugali ng mga taong mortal, mga walang galang. Si Madrid naman ay biglang napaatras. Halatang takot siya doon sa nagsalita. Tapos sabi niya, Ama. Kaya naisip ko na malamang iyon nga ang kanyang amang hari. Lumingon ako sa kabilang bahagi at nakita ko ang isang matangkad at maskuladong lalaki. Samahan pa ng mukha na nakakatakot. Sabi ko sa kanya, Bakit at ano ang dahilan at kailangan ko magpaalam sa inyo kung aalis man ako? Tsaka, huwag mong idamay ang mga tao sa pangiinsulto mo sa akin. Dahil ikaw mismo ay sumira sa batas na ibinigay sa inyo ng Diyosa nyo. Bakit ka nangialam ng tao? Nakipagtalik ka sa isang mortal kahit alam mong bawal. At itong si Madrid ang naging bunga ng ginawa mong iyon. Ngayon mo sabihin kung sino sa atin ang bastos. Dahil sa mga sinabi ko, ay nainsulto ang ama ni Madrid na siyang hari sa kanilang kaharian. Namula ang mata at makikita ang paglalabasan ng mga ugat sa mukha. Ikinumpas niya ang kanyang kamay, tapos may dumating pa na mga kasamahan niya. Marami sila at may halo ring mga kababaihan. Sabi ni Madrid, Pantas, kilala kita. Hindi mo sila sasaktan basta-basta na walang sapat na dahilan. Tapos sinabi niya sa kanyang ama, Ama, hayaan niyo na po siyang umalis kung ayaw mo magkawatak-watak tayo at kalabanin tayo ng ibang kaharian na pinamumunuan niya. Siya ang pantas na pinagkalooban ng Diyosa ng karapatan na maging sundalo sa loob at labas ng mundo natin. Hindi niyo siya kaya. Sumagot naman ang hari, Totoo ba yan sinasabi mo? Bakit wala siyang kasamang gabay na diwata? Hindi ba ang pantas ay may kasama palagi na diwata at taglay niya ang medalyo ng 7 banal na arkanghel? Sige nga, subukan natin kung siya ba talaga ang totoong pantas. Sabi naman ni Madrid, Hindi pa ba sapat yung 7 elemento ng kapangyarihan ng Diyosa na nasa itaas natin ngayon? Kapag yan bumagsak rito, walang matitirang buhay maliban sa pantas. Dahil sa sinabi ni Madrid, ay sabay-sabay silang napatingala sa itaas. Ang hari naman ay iniyukod ang kanyang isang tuhod, pero hindi sa harapan ko nakayuko para magbigay pugay, kundi para sa kanilang Diyosa, at binaba lahat ng kapangyarihan nila
na dapat ay gagamitin sa akin. Doon ko nasaksihan ang mga kapangyarihan nila na lumalabas sa kanilang mga palad na kulay pula at nag-iisa ang hugis, hugis diamond. Hinayaan ko lang sila at matapos nila iyong gawin ay kusang naglaho ang presensya ng kanilang Diyosa sa itaas. Sabi ko naman sa kanila, "Tama ang ginawa nyo. Hindi ako ang may gawa noon. Kapag ininsulto nyo ako, ay para nyo na rin ininsulto ang inyong Diyosa. Siya ang nag-utos sa akin na maging sundalo ng magkabilang mundo. Pareho lang kaming sumusunod sa ipinag-uutos ni Bathala. Kaya wala kayong karapatan na utusan ako. At huwag mong mamaliitin ang mga tao. Dahil kahit mas malakas kayo sa mga pangkaraniwang tao, tungkulin nyo naman na protektahan sila dahil mga anak sila ni Bathala." Sabi ko naman kay Madrid, "Madrid, ipaliwanag mo na lang sa kanila kung bakit ako naparito at kung ano ang dapat nilang gawin. Aalis na ako." Pagkasabi ko noon, ay muli kong binuksan ang portal na ginawa ko kanina. Kusa na rin iyong nagsara noong makapasok na ako. Bumungad naman sa akin pagkalabas ko ang pamayanan. Naglakad ako pa ibaba, pero sinarado ko muna ang aking poder. Marami ang mga tao na nasa labas ng kani-kanilang mga bahay. Mas marami na rin ang mga kabahayan roon. Ang iba sa kanila ay pamilyar sa akin. Ang iba naman ay mga bagong mukha. Pasado 9:00 pa lang noon, kaya gising pa ang mga tao. Pumunta na lang muna ako sa bulwagan nila. Napansin kong simentado na ang daan at ang lugar nila roon. May sound system pa na panay ang tugtog. Bumati ako ng magandang gabi sa ibang sumalubong sa akin na nakangiti. Tapos noong may makaharap akong nasa katamtamang edad, ay doon na ako nagtanong, "Magandang gabi po. Sino po ba rito yung bago niyong pinuno na pwede ko makausap?" Sabi naman noong binatilyo sa tabi, "Kuya, hindi ako sure kung siya ba talaga yung bagong pinuno namin. Pero naroon siya ngayon sa malaking tanggapan kung saan sila nagtitipon. Tara po, samahan na kita." Dinala na nga ako noong binatilyo sa isang malaking bahay. Naalala ko na iyon ang bahay kung saan ko itinago ang mga tao noong lusubin sila ng mga langkan. Sabi ng binatilyo, "Kuya, pumasok ko na lang po sa loob. Hindi na ako pwede dyan sa loob eh. Hanggang dito lang ako sa labas." Sabi ko naman, "Sige, maraming salamat sa iyo." Pumasok na nga ako sa loob ng malaking bahay na iyon. Madilim sa loob, tapos marami ang nakasinding kandila sa unahan. Kaya doon pa lang sa looban banda ang maliwanag. Nakita kong may 6 na matatanda roon na nakaluhod sa harapan ng isang malaking itim na rebulto. Hindi nila napansin ang pagpasok ko dahil parang nagdarasal sila roon. Nang bigla ako magsalita, "Mga anak kayo ng tinapa? Di ba kabilin-bilinan ko na ayokong may nagre-ritual dito? Ano yung nire-ritualan nyo? Di ba yan ang imahe ng itim na birhen?" Saglit akong umusal ng orasyon at itinuro iyong malaking rebulto. Sumabog iyon at naging abo. Tapos 2 magkasunod na kidlat ang pumasok sa loob at tumama sa kanilang altar. Ang 6 na matatanda naman ay biglang nagsitayuan at nagsitakbo papalabas ng kanilang bulwagan. Ako naman ay sumunod rin sa kanila papalabas. Umusal ako ng orasyon para sa elemento ng lupa. At pagkalapat ng kanang kamay ko sa lupa, ay dahan-dahan iyong bumiyak at bumukas ng malaki. Hanggang sa lamunin na ng buo ang bulwagan na iyon. Ang 6 naman na matanda ay naroon lang sa paligid dahil hindi na sila makagalaw gawa ng pamako na ginawa sa kanila ni Mian. Matapos lamunin ng lupa ang buong bulwagan ay bumalik sa dati ang ibabaw.
Walang butas o biyak. Basta naging bakanting lote na lang. Umusal ako ng orasyon para ipawalang bisa ang pamako ni Mian doon sa 5 matanda. Pero iyong pang-anim ay hindi ko inalisan ng pamako dahil hindi siya pamilyar sa akin. Sabi ko roon sa 5 matanda, "Huwag na kayo magtangkang umalis dahil ibabalik ko sa inyo ang pamako kapag sinubukan nyo umalis. Inalis ko muna ang pamako sa inyo dahil meron akong kailangang malaman. Hindi taga rito ang taong yan. Siya ba ang ginawa niyong bagong pinuno ng pamayanan? Hindi niyo ba kilala ang totoong pagkatao niyan? Taga-iba bang pamayanan yan? At isang bantog na mangkukulam na bagalal. Paano kayo napasama sa grupo niyan? Ikaw Mang Igme, di ba? Ikaw ang inaasahan dito ni Madrid kapag wala siya rito? Ano nangyari sa'yo?" Sabi niya naman, "Babaylan, hindi namin alam. Wala kaming alam sa mga nangyayari. Basta, kusa na lang kami naging sunod-sunuran sa kanya. Natauhan na lang kami noong nabasag ang itim na imahe. Kaya nga, naguguluhan pa kami. Basta ang sabi niya sa amin, na siya raw ang ipinalit ni Madrid bilang bagong pinuno sa pamayanang ito." Sabi ko na lang sa kanila, "Hindi ko kayo sasaktan dahil alam kong biktima lang din kayo rito. Pero yung isang yan, pagdurusahan niya lahat ng ginawa niyang atraso sa mga naging biktima niya." Hinarap ko naman iyong lalaking mangkukulam. "Anong pangalan mo?" Tanong ko roon. Hindi siya sumasagot. Nakatitig lang ng masama sa akin. Ang ginawa ko ay umusal ako ng orasyon. Tapos idinikit ko sa noo niya ang hintuturo ko. Umusok ang buo niyang katawan. Napasigaw siya sa sobrang sakit at nangisay. Hanggang sa magsalita na siya. Sabi niya, "Babaylan! Pakialamero ka talaga! Kailan mo ba kami tatantanan? Pakawalan mo ako rito kung malakas ka talaga at tatantanin kita ng pinong-pino. Duwag ka! Bakit kailangan mo akong igapos sa pamako?" Nagulat ako sa mga sinabi niya. Akala ko kasi ay magmamakaawa siya para sa kanyang buhay. Balak ko pa naman sanang bigyan siya ng pagkakataon na magbago. Pero iba ang nangyari. Naisip ko naman na oo nga. Bakit kailangan ko siyang gamitan ng pamako? Kaya umusal ako ng orasyon para maalis siya sa gapos ng pamako. Sabi ko sa kanya, "Ang lakas mong magsalita ng kung ano-ano laban sa akin, ni hindi mo nga magawang kalasin ang pamako na inilagay sa'yo. Pero ayan, pagbibigyan kita, aalisin ko ang pamako." Noong makawala na siya sa gapos ng pamako, ay dahan-dahan siyang umatras at nag-usal ng orasyon. Alam kong iyon ay isang sator, kagaya ng puminsala dati kay Diana. Hinayaan ko na lang din siya sa kanyang ginagawa, pero pasimple akong umusal ng orasyon para ibukas ang aking puder sa 3 antas. Kumumpas ang lalaking iyon paturo sa akin at nagbato ng sator. Hinintay ko lang din na makarating sa akin. At noong makarating nga, ay naramdaman ko ang mainit na hangin na dumampi sa aking balat. Pero walang nangyari. Dahil sa nakita niyang walang nangyari sa akin, ay muli siyang umusal ng ibang orasyon naman. Mas mataas na antas ng tigalpo ang kanyang ginawa. Pero noong ikumpas niya sa akin, ay ganun lang din ang reaksyon ko. Nakatingin sa kanya at naghihintay na may kakaibang mangyari. Pero ganun lang din ang naramdaman ko, isang mainit na hangin. Doon na siya nagsimulang maging balisa at lilinga-linga sa paligid na naghahanap ng direksyon na matatakbuhan. Sabi ko naman sa kanya, "Ang sabi mo kanina sa akin kapag pinakawalan kita ay tatantarin mo ako ng pinong-pino. Nasaan na yun? Tsaka, huwag mo nang balakin tumakas pa dahil hindi ka rin makakatakas sa akin. Sinunod ko na ang gusto mo, kaya ako naman." Kinumpas ko ang aking kanang kamay kasabay na pag-usal ng orasyon at itinuro sa kanya.
Napadapa siya bigla sa lupa at nagsimulang sumuka ng dugo. Naparalisa na rin ang kanyang katawan, pero may malay pa rin naman siya. Ang katawan niya lang ang naapektuhan pero ang pag-iisip ay hindi. Tuluyan na nga siyang natumba sa lupa at napatihaya. Sabi ko sa kanya, "Sayang ka. Kahit alam kong marami ka nang naging biktima, ay balak pa rin sana kitang ibalik sa dati mong buhay para makapagbago ka pa. Pero matigas ka at ubod ng yabang, kagaya ng santo mo na imaheng itim. Dahil diyan ay gagawin kitang katulad noon, pero mananatili ang iyong kamalayan at pag-iisip. Masasaktan ka sa sikat ng araw hanggang sa tuluyan kang malagutan ng hininga." Tinignan ko si Mian na nasa tabi ko lang din. Agad niya namang naunawaan ang ibig kong sabihin. Gumawa siya ng portal at dinala ang lalaki sa pinakatuktok ng pamayanan. Pagkarating roon ay umusal ako ng pamako sa ikapitong antas para walang mangkukulam o kahit babaylan ang makakapag-alis sa kanya sa pamako na iyon. Dahil sa taas ng antas ng pamako ay naging bato siya pero hulmang tao pa rin. Itinago ko rin siya sa tagabulag sa ikapitong antas para wala ring orasyon ang makakapagwalang bisa noon. Mawawala lang ang bisa noong tagabulag kapag patay na siya. Pagkatapos noon ay sinabi ko kay Mian, "Mian, manatili ka muna rito hanggang sa dumating si Madrid. Paparating na rin naman yun. Nararamdaman ko na ang aura niya. Aalis na ako. Si Sinay ang isasama ko." Sabi niya naman, "Pantas, lahat ng napuntahan kong lugar ay dapat mo ring mapuntahan. May nakita akong lugar na dapat mong mapuntahan. Hindi ko kailangan sabihin sa iyo kung ano ang naroon. Ikaw na ang bahalang tumuklas ng dapat mong gawin roon. At may nakita ako roon na dapat mong gawin, lalo na yung tungkol sa tao." Hindi ko na siya sinagot at agad na akong pumasok sa portal. Pagkalabas ko sa portal ay ibang lugar na iyon, kagaya ng mga napuntahan ni Mian. May marka rin siya roon at kadalasan sinasadya niyang maglagay ng marka sa lugar na liblib at malayo sa tahanan ng mga tao para hindi nila mapansin ang pagdating ko. Dahil sa gabi pa noon, kaya naghanap muna ako ng pwesto na mapagpapahingahan. Naglakad-lakad ako at naghanap ng mga puno na magkalapit para may mapagkabitan ako noong duyan na palaging nasa bag ko. Siya nga pala, sasamantalahin ko na ang pagkakataon na ito para pasalamatan ang nagbigay sa akin nitong duyan. Nagpaalam naman ako sa kanya na imi-mention ko ang pangalan niya sa kwento. "Maraming salamat po, Ma'am Megan Darussalam from Malabon, Manila, na isa ring masugid na tagapakinig ng channel na ito. Ipagpatuloy na natin ang kwento." Matapos kong maikabit ang duyan ay humiga na rin ako roon agad para makapagpahinga. Kaso hindi naman ako makatulog dahil sa dami ng kaluskos sa paligid ko. Ang iba ay parang papalapit na talaga sa akin, samahan pa ng napakaraming lamok. Kaya bumangon na ako at tumayo. Nagbukas ako ng puder, saka binuksan rin ang espiritual kong paningin. Noong ilibot ko na ang paningin ko sa paligid, ay marami akong nakitang mapupulang mata na gumagapang na maliliit na mga nilalang. Napasabi na lang ako ng, "Lintik, mga tiyanak to ah." Nasa malayo sila pero malinaw kong naririnig ang kanilang pinapakawalang tinig. Nakakapangilabot rin sa pakiramdam ang huni nila. Napasabi na lang ako sa isip ko, "Ano bang lugar itong napuntahan ni Mian? Bakit dito niya ako dinala? Sa dami nila, mukhang aabutin ako rito ng umaga sa laban ah. Ulalabanan ko sila ng mano-mano, isa-isa." Naghintay pa ako ng ilang sandali. Dahan-dahan pa silang lumalapit sa kinaroroonan ko. At noong sa tingin ko ay malapit na talaga silang umatake,
ay umupo ako sa lupa at nagbukas ng puder. Naramdaman kong tumigil sila sa paglapit sa akin. Malamang naramdaman nila ang pagbukas ng puder ko at mainit iyon sa pakiramdam nila kaya hindi sila lumapit sa akin. Tumayo ako at pinagmasdan ang mga itsura nila dahil nakapalibot sila sa akin. Ilang saglit pa ay may ilan sa kanila ang nagsimulang lumayo kaya agad na akong kumilos. Binigkas ko na ang huling kataga ng inusal kong orasyon o iyong tinatawag na susi, saka agad umupo at inilapat ang kamay sa lupa. Agad nang nagsigapang ang mga ugat ng mga punong kahoy na may matutulis na dulo at may mga tini. Bawat puno na naroon ay naglalabas ng maraming matutulis na ugat at hinahabol ang mga nagkalat na tiyanak sa paligid. Nagkaingay sa bahaging iyon ng gubat dahil sa habulan ng mga ugat at mga tiyanak. Tumagal pa ng 20 minutos siguro ang ingay bago tuluyang naubos ang mga nilalang na iyon sa paligid. Doon ko na inalis ang pagkakalapat ng kamay ko sa lupa. Tapos dahan-dahan ang nagbalik sa normal ang itsura ng mga puno. Nawala na kasi ang nakalabas na ugat na siyang humabol sa mga tiyanak. Para sa kaalaman ng iba, marami sa inyo ang nag-aakalang ang nilalang na tinatawag na tiyanak ay isang sanggol o bata na umiiyak na naghahanap ng atensyon ng tao na kanilang bibiktimahin. Pero ang totoo, ang mga tiyanak ay mga laman lupa na mukha lang sanggol na normal ang itsura. Pero kapag kumikilos na sila para makapambiktima, ay nagbabago na ang kanilang anyo. Humahaba ang kamay at mga binti, pati na ang dila. May kakayahan rin silang magbuga ng matapang na klase ng asido na kahit ang punong kahoy kapag natapunan noon ay mag-aapoy. Napakabilis rin magsikilos ng mga ganitong nilalang. Sana po ay nakadagdag ito sa inyong kaalaman. Balik na tayo sa kwento. Naisip kong matalino talaga si Mian para dalhin ako sa lugar na iyon. Maaaring nakukulitan siya sa mga iyon at gusto niyang ako ang lumipol. O maaaring banta rin ang mga nilalang na iyon sa mga tao kaya gusto niyang lipulin ko. Napansin ko kasi na wala talagang bahay na malapit roon. Bumalik na nga ako sa pinagtalian ko noong duyan at nahiga. May narinig na naman akong ingay sa paligid, mga huni ng iba't ibang nilalang, pati na ng mga aswang na napapadaan. Naramdaman ko rin ang aura ng mga gabay kong sina Milo, Menos at Gemini. Kahit pagod ako, ay nahirapan pa rin ako makatulog dahil maraming lamok. Kaya ang ginawa ko ay umusal ako ng orasyon para magkaroon ng espiritual na bakod sa paligid ko. Doon na ako nakatulog. Noong magising ako ay maliwanag na. Tumitilaok na rin ang mga manok mula sa malayo. Pero nagtataka ako, bakit madilim sa bahagi ko? Samantala maliwanag naman sa malayo. Napasabi ako sa malakas na boses, bakit madilim rito? Maliwanag naman sa ibang bahagi. May boses naman na sumagot sa akin, Pantas, paanong hindi madilim? Puwet ko yung nasa harapan mo. Si Duro pala. Sabi ko naman sa kanya, bakit ka naman kasi nasa harapan ko? At ang puwet mo pa talagang itinapat mo sa akin? Sabi niya naman, Siyempre, nakatalikod ako sa iyo. Kaya, ang puwet ko ang nakaharap sa iyo. Kaya ako nandito dahil binabantayan ka namin. Kapag napahamak ka rito sa kagubatan, ay kami naman ang parurusahan dahil hindi ka namin binantayan. Kaya narito ako, hinihintay kang magising. Sabi ko naman, hindi naman ako mapapahamak ng basta-basta dahil kahit tulog ako, ay gising naman ang mga kakayahan ko. Kagaya nitong medalyon
Nakusa akong poprotektahan kahit tulog ako o walang malay. Kusa itong gagana. Sige na, pumalik ka na sa mundo nyo. Bubugbugin ka na naman ng asawa mong si Dora at sasabihin nagliwaliw ka lang sa kung saan saan. Tumango siya at umalis na rin agad. Ako naman ay sinimulan kong ligpitin ang duyan na tinulugan ko at muling inilagay sa bag. Naglakad na ako papalayo habang hinahanap ang direksyon kung saan papunta ang bahaging may mga kabahayan. Iyong lugar kasi na kinaroroonan ko ay napakamasukal talaga. Kaya inabot pa ako ng mahigit kalahating oras bago ako nakakita ng mga bakas ng paa ng kalabaw sa lupa. Kaya sinundan ko na lang iyon dahil malamang pababa na iyon sa mga kabahayan. Sa hindi katagalan ay may nakita akong kubo at may isang matandang nag-aararo ng kalabaw sa di kalayuan. Lumapit ako sa kanya at nagtanong, "Tang, magandang umaga po. May tindahan po ba na malapit rito? Bibili sana ako ng kape." Sabi niya naman, "Naku iho, napakalayo pa ng tindahan rito. Bukid pa kasi ang bahaging ito at malayo pa sa mga kabahayan. Pero kung gusto mo, may kape naman ako dyan na dala ng anak ko kahapon. May asukal rin. Nakapagsaing na rin ako ng kamuting kahoy. Pumunta ka na lang doon sa kubo ko at bahala ka na magtimpla ng kape mo." Sabi ko naman, "Naku, maraming salamat po. Siya nga pala, anong itatanim mo rito sa lupang binubungkal mo?" Sabi niya naman, "Mais iyo, para hindi na kami bibili ng bigas." Tumango-tango lang ako, tapos iniwan ko na siya at nagpunta ako sa kubo niya, saka nagtimpla ng kape. Dala ko ang basong may kape noong lumabas ako ng kubo. Nagpunta ako sa hangganan noong lupa na kanyang inaararo. Umusal ako ng orasyon. Pagkausal ko ay may nagpakita sa akin na isang butil ng palay na kulay ginto. Kumikinang iyon lalo na noong masikatan ng araw. Inilagay ko iyon sa hangganan ng taniman niya, saka ako muling lumapit sa kanya. Pero papalapit pa lang ako ay sinabi niya na agad, "Babaylan ka pala. Tama nga ang palagay ko at nakita ko rin ang ginawa mo." Sabi ko naman, "Mabuti kang tao, kaya dapat na napagpalain ka. Asahan mong magiging maayos ang tubo ng iyong mga pananim rito. Iiwasan rin ito ng mga peste at mga insekto. Alam ko na alam mo na kanina pa na isa akong babaylan dahil may iniingatan ka rin kakayahan." Napangiti naman siya sa sinabi ko at sinabing, "Maraming salamat sa iyo, iho. Pero napakabata mo pa para maging isang mataas na uri ng babaylan. Ako nga na tumanda na lang sa kakahanap ng karagdagang lihim na karunungan. Pero wala akong matagpuan. Hanggang dito na lang talaga ang kakayahan ko. Oh, tara, doon muna tayo mag-usap sa kubo. Mainit dito." Sabi ko naman, "Aalis na rin ako agad ngayon. Ituro mo na lang sa akin ang daan papunta sa mga kabahayan." "Oo naman, diyan ang daan pababa. Diretso lang naman yan, hanggang sa makarating ka sa simentadong daan. Sa unahan lang doon kaunti ay marami na ang mga kabahayan. Meron na rin doong malalaking tindahan." Patuloy pa nga kami sa pagkikwentuhan habang ini-enjoy ko ang mainit na kape. Noong makatapos akong magkape ay nagpasalamat na ako sa kanya. Saka na nagsimulang maglakad pababa. Noong medyo makalayo na ako sa kanya ay umusal ako ng puder. Saka ko naman isinunod ang kakayahan para sa bilis. Ilang saglit lang ay naroon na ako sa daang simentado na sinasabi niya. Tama nga siya. Marami na ang kabahayan pagkarating roon. Nakita ko ang pangalan ng lugar na nakapaskil, pero hindi ko nalang babanggitin. Nagpatuloy pa ako sa paglalakad para sana maghanap ng tindahan at lugar na pansamantalang mapagpapahingahan.
hanggang sa nakita ko ang isang bilyaran. Nakiupo muna ako roon. Ilang saglit pa ay napansin kong masama na ang tingin sa akin ng mga kalalakihang naroon. Iyon kasing mga babae roon ay panay ang pagpapakyut sa akin. Ang iingay pa nila. Kaya tumayo na ako agad at lumayo. Ayoko namang mapatrobol pa roon. Ilang minuto pa ng paglalakad ay may nakita akong tindahan. Lumapit ako roon para bumili ng tinapay at maiinom. Pero wala namang tindera. Nakakailang minuto na ako sa pagtatao po pero walang sumasagot sa loob. Maya-maya ay may isang bata ang lumapit sa akin. Sabi niya, "Kuya, walang tao dyan. Kasi yung anak ng may-ari ng tindahan ay may nangyaring masama. Nadisgrasya yata. Andun sila sa bahay na yun." Uwi ka ng bata tapos tumakbo na patungo sa isang bahay. Sinundan ko naman iyon. Hindi naman gaanong malayo ang pinuntahan niya. Pagkarating ko sa bahay na pinuntahan ng bata ay napansin kong marami ang tao roon. Nagkakagulo sila. Sumiksik rin ako roon para makichismis. Pumasok na rin ako sa loob ng bahay. Kaso lang, pinagtitinginan nila ako. Malamang dahil sa hindi nila ako kilala. Nakita ko ang isang dalagita na nakaupo sa isang upuan. Hinihilot siya ng isang ginang. Naliligo siya sa sariling pawis at putlang-putla na rin habang nagsusuka. Hirap na hirap siyang huminga. Narinig ko ang usapan nila na dalhin na raw sa ospital. Pero napakalayo raw ng ospital. Isa pa, mahirap rin magpasundo roon ng ambulansya. Nilapitan ko ang dalaga at sinabi sa ginang, "Nay, pwede ko ba siyang hawakan?" Hindi siya sumagot at tinignan lang ako habang tumutulo ang luha. Lahat yata ng mga tao roon ay sa akin nakatingin at malamang nagtataka kung sino ako at bakit bigla na lang akong pumasok doon. Iniangat ko ang damit ng babae bahagya at inilapat ko ang palad ko sa pusod niya habang bumubulong ng orasyon. Nang bigla akong itulak ng ginang, sabi niya sa akin, "Walang hiya ka? Mamamatay na nga ang anak ko. Nagawa mo pang bastusin." Agad kumulo ang dugo ng lahat ng taong naroon at muntik na akong pagtulungan na bugbugin. Mabuti na lang at sinundan pala ako noong matandang nag-aararo ng lupain sa may bukid kanina. Pinigilan niya ang mga tao roon at sinabing hayaan lang ako dahil mali sila ng pag-aakala sa ginagawa ko. Nakinig naman ang mga tao sa kanya, kaya inulit ko ang ginawa ko roon sa babae. Itinuloy ko ang pag-oorasyon habang nakalapat ang kamay ko sa may bandang tiyan niya at sikmura. Noong matapos ako sa aking ginagawa, ay lumayo na rin ako kaunti. Doon na nila nakita na kumalma na ang pagdaing ng dalaga sa sakit. Nawala ang pamumutla ng kanyang mga labi. Hindi na rin siya namimilipit habang nakahawak sa tiyan. Nakahinga na siya ng malalim at makikitang naging kalmado na talaga. Sabi ko naman, "Kumusta ang pakiramdam mo, ma'am?" Hindi siya nagsalita at tinignan lang ako. Kumuha ako ng tubig tapos ipinainom sa kanya. Pagkatapos niyang uminom ay hinanap niya ang kanyang nanay na nasa likuran ko lang pala. Pinunasan agad noon ang pawis sa mukha ng anak. Sabi niya roon, "Mama, nawala na ang sakit ng tiyan ko. Naramdaman ko ang init ng kamay ng lalaking iyan." Marami pa siyang sinabi sa kanyang ina. Pero tumalikod na ako at lumabas ng bahay. Bumalik ako roon sa may tindahan at doon na muna naupo. Sumunod naman sa akin si Tatang, yung nakita ko kanina na nag-aararo. Sabi niya sa akin, "Iho, bakit naman hindi ka nagsalita kanina? Sinabi mo sana na gagamutin mo si Sheena para hindi ka nila pinag-isipan ng masama." Sabi ko naman,
Sa tingin mo po ba, Tang, papayag silang hawakan ko yung babae kung sinabi kong gagamutin ko yun? Malamang iisipin nilang nababaliw lang ako. Hindi sila maniniwala na isang manggagamot ang ganitong edad ko. Ang problema, dahil ikamamatay ng babae ang sakit niyang iyon, dahil gawa iyon ng isang manggagaway. Dalawa lang ang pwedeng mangyari sa kanya. Mamamatay siya o magiging ganap na yanggaw ng pagkaaswang. Ayun mga katribo, hanggang dito na lang muna ang kwentong ito ha, dahil hanggang dito pa lang din ang natatanggap ko. Magsama-sama tayo muli sa kasunod na ipapadala sa atin ni Sir Rico. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.